tawag nga doon, no? Alinsangan. Alinsangan. Oo, magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Buti po kayo, na-dictate nyo kaagad. Mas madali daw intindi yung humidity kaysa maalinsangan, Sen, ano ha? Ay, naka. Pero anyway, marami po sa mga kababayan natin ang iba, tag doon mainit na ang, nararamdaman nila, mainit ang panahon, tapos ganito pa po ang nangyayari, hindi nila alam kung ang pamasahe ba natin ay tataas, bababa. Tapos meron pa tayong tigil pasada na naman. Yan po ang mga sitwasyon sa lansangan ngayon, Sen, ha? Oo nga. Opo. Nakakaligalig, nakakabagabag, nakapagbibigay ng paghihina ng loob. Opo, oo. Lalo na sa mga kababayan natin na talagang hirap na rin sa pagdadala ng buhay. Pero may mga tumatayo na ngayon sa sabi maganda din daw yung ayuda, pero masama din palang epekto sa taong bayan kung lagi natin silang pinaaasa sa mga ayuda. Meron din daw palang ganung mga pag-aaral. Oo, kasi unang-una ang tao kasi, Opo. ang kaibahan niya sa ibang klaseng mga nilalang na kung tawagin natin ay mga hayop. Opo. May dangal yung tao eh. Siyempre po, bilang tao, tama kayo. Yung kahit na nasa ilalim ka ng kahirapan, tatanggapin niya yung tulong, bakit hindi? Pero kung halimbawa yung panay-panay, yung palagian na lang, ayaw niya yung ganun eh. Spoon feeding na lang nangyayari. Mas gusto ng tao na tulungan mo na lang ako sa ibang paraan para kikita rin ako. Inaalala niya yung karangalan eh. Lalong-lalo na may pamilya siya. Hindi lamang yun. Una yung karangalan na yun, tsaka yung kumpiyansa niya sa pagdadala ng buhay. Hindi naman kami dapat ganito lang, sabi niya. Hindi lang Pangalawa, iisipin niya, lalo na kung tumatanda na siya ang kagaya mo din. Tama. Tama din po naman. Sasabihin niya, teka muna, ganito ba ang iiwanan ko na kalagayan ng aking pamilya? Halimbawa, iniisip niya yun eh. Tama. Kaya kapag ganito ang naging larawan ng ating pangkabuhayan, ligalig siya eh. Hindi siya masaya. Nandun yung takot. Totoo. Dapat hindi ganun eh. Dapat ang taong bayan nananatiling matatag. Alam mo naman, ano yung katatatag ng isang republika kundi ang kanyang mamamayan? Totoo po, totoo. Matatag na mamamayan, matatag na republika. Yan ang dapat na maitaguyod natin. Bagamat kailangan din pala ang ayuda, pero dapat turuan din natin ang ating mamamayan na maging matatag, na hindi yung puro umaasa yung lang. Yung ayuda kasi, sa panahon lang ng pangangailangan yun. Tama kayo. Panahon ng kasakunaan. Yun ay parte ng kaugaliang Pilipino. Maski sa ibang bansa, ganun din naman eh. Pero lalong-lalo na ang Pilipino na paladamay. Di ba? Nakita mo yung... ito kahit hindi natin ipaliwanag, madali lang maintindihan eh. Di ba? Ano po yan? Yang pagkakapit-bahay na lang. Opo. Nagluto siya ng masarap. Paminsan-minsan kahit mahirap ka, nakakapagluto ka ng masarap. Siyempre naman po. Ngayon, pagka... Lalo na yung adobo dyan habang niluluto mo yun. Naamoy kagad ng kapitbahay. Mahalimuyak agad yan, Sen. So, sabi sa akin ng nanay ko, Opo. Dante, bigyan mo si Kaano. Yan. Opo. Dadaling ko ngayon yan. Yung gusto ng Pilipino ganun eh. Nagdadamayan. Panahon man ng lalo na sa panahon ng kahirapan. Totoo po. Panahon ng pangangailangan. Nandun ka agad. So yung konsepto ng ayuda, ng pagdamay, panahon ng pangangailangan. Pero hindi doon hindi sa habang panahon araw-araw na lang, puro ganun. Kaya naging institution yung kaya nung isinusulong namin yung PP, yung for peace, gagawin naming institusyon. Ako may laban sa kalooban ko yung gano'n eh. Masaya ako dahil meron tayong matutulungan. Pero sa banda roon, iniisip ko, tika muna,
paano kakalas tayo mula dito? Kasi Ayan. darating ang panahon, baka mamaya wala nang kaalasan ito eh. Nako, tama. Nangyari sa ibang bansa, Oho. lalo na sa Latin America. Yung exit strategy, hindi na nila nakaya yun. Oho. Hindi na establish Hmm. yung tama. Kaya siguro po, yun ang tayo naman mga Pilipino, minsan nga, andyan na yung tulong, minsan nagdadalawang isip pa sila, di ba? Ipipila ka, naku, makikita ng kapitbahay ko, pumipila ako sa mga ayuda, parang hindi kayang tanggapin ng kanyang dibdib eh. Pero Di meron namang mga iba na naghihintay talaga. Well, iba naman po yun. Ayun naman, hindi maganda yon. Kapag Oo. ka dumami yung may ganung pananaw, bakit ka pa kanya magtatrabaho? Hintayin mo na lang, darating sa susunod na buwan yan. Oo. Dapat hindi ganon eh. Mukhang mali na po ang motivation nun, sir. Dapat hindi ganon. Oho. So, minsan, merong mga kababayan natin nalalaglag sa ganung Oho. kalagayan Oho. na hindi maganda, negatibo yon. Opo. Dapat maikintal sa kaisipan ng lahat ng mamamayan. Kapag ka ikaw ay binigyan ng ayuda, Oho. kasi panahon ng pagdarop ng pangangailangan. Yeah. Pero hindi sa lahat ng panahon dapat ganito. Oho. Tama kayo, Sen. Well, ako naman, kaya ko lang nabanggit yan. Gusto kong pag-usapan din kasi natin, kasi nga po, ang ating mga mamamayan ngayon, mukhang, yun bang, naaawa na ba sa sarili, Sen? Dahil po sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, lahat na po ng pangangailangan nila nagtaasa na. Bagamat, sabi nga nila, may pagtitiyak ang gobyerno, hindi tataas ang ganito, hindi tataas ang ganyan. Pero parang sa nakikita nila sa aktual, hindi ganun ang nangyayari, Sen. Paano kasi yung langis, ang dami kasing epekto niyan sa sektor ng ating pangkabuhayan. Opo. Yung langis, ginagamit sa transportation sector. Yan. Oho. Ginagamit din sa mga pangisdaan, sa mga fishermen. Oho. Ginagamit din ng ating mga magsasaka. Yeah. Pagta-transport ng kanilang mga produkto, yung Oho. kanilang mga harvest. Mm-mm. Meron din silang mga pasilidad na ginagamitan din ng petrolyo, ng diesel. Yeah, sa manufacturing po. No? Halimbawa yung kanilang mga patubig. Meron Ayan, kasi yung irrigation system, yes po. Oh. mabuti ngayon nagsisip sa solar, pero masyadong mahal ang solar. Kaya diesel ngayon, napamahal ang diesel, paano ngayon yan? Oho. Kung halimbawa 2 hektarya yung kanyang pinatutubigan. Nako. Oho. Ang laki ng impact nito kasi ipapasa niya yung additional cost sa kanya. Opo. So yung nagtitinda ng binhi, tumaas na rin. Nako. Kasi sabi niya, yung pagpapainit po nito kanya, gumagamit din po kami ng pasilidad. Oho. Itatransport po namin ito, yung mga isda. Meron po Opo. kaming cooling storage po. Oho. Kuryente po ang kailangan nito eh. Nako. So, dikit-dikit ngayon, pag pinagsama-sama mo yung mga add-ons na yon, Opo. yung retail price ng bawat produkto na kanilang pinoproduce. Apektado lahat. Kapag kaya na ibibilhin na ng consumer, Oho. tulad natin, mataas na talaga. Oho. At sasabihin, ba't mahal ito? Tumaas po ang presyo ng produktong petrolyo. Yun ang lagi sinasabi. Well, kaya ko naman ito nabanggit, Sen. Ako, bilang isang pangkaraniwan na mamamayan, nakikita ko mula sa 140, bumaba nung nakaraan, 20 pesos. Tapos ngayon daw po, sabi ng DOE, ang trend daw po ay another rollback sa susunod na linggo. At baka daw po umabot na naman ng panibagong, ayun pala ito po naman ay estimated lang, Sen, estimated. Sa diesel daw po, posibleng bumaba next week, 16.80. Sa gasolina, malitit ng konti, 3.20. Sa kerosene po, 2.20. Yan ang sinasabi ko nung nagtatalo kami sa committee hearing. Opo. Makikita mo nga ako dyan yung rackets and feathers Irony. irony. Yes po. Na kapag ka yung global price ay Opo. tumaas, nako, yung mga produkto magsushoot, parang Yes racket. po. Palong-palo, sabi Pero nila. pag bumagsak naman ang pandaigdigang presyo, sabi nila, Oho. para namang feather. Ano yung feather sa Tagalog? Pakpak.
Hindi naman wing naman ang Wing, ganun ba? Feather yung balahibo. Balahibo. Balahibo ng manok, yung pinaka fine na fine. Yes po. Bago siya talaga Naku, pag tuluyang ganun-ganun bumagsak yan, sa pag ganun-ganun pa siya. Oo, pag Ang umihipa tagal. hangin, medyo... Isipin mo yun, sisirit siyang parang rocket. Bigla yan, bilis eh. Pero pag bumagsak naman, Dahan-dahan. pahele-heleng ganyan. Yan kamukha niyan. Oo. Ngayon, tatanungin mo rin siya, paano nyo nakuha? Paano mo bumagsak, di ba? Opo. Kasi pinagtatalunan namin. Kaya hindi ako masyadong makapamalagi doon sa hearing. Ang karamihan nun, ng pinagtatalunan kung paano aagapayan ang ating mga mamamayan. Oho. So magsisimula sa mga tsuper, sa mga commuters, Opo. isinasama pati mga konduktor. Pagkatapos, sa panig naman ng mga tricycle driver, halimbawa, Opo, yan. sa panig ng mga mangingisda, o ano naman nyo, sa panig ng DSWD, paano kayo tumutulong, paano kayo nagtutugma. Opo. Ang sa akin naman kasi, hindi ko pa naiintindihan, bakit kasi tumaas? Dahil nagre-research naman ako. Oho. Ewan ko, ako na lang yata nagre-research eh. Oho. Bakit ang nakikita ko naman presyo, pwede naman tayong bumili doon sa May option eh. May option sila. No? Meron naman ka akong pamilihan. Bakit ka ako hindi nyo man lang ka ako pansinin yung aking sinasabi na independent data? Oho. Palagi nating pinagtatalunan ng Strait of Hormuz para bang akala mo para bang kayang-kaya natin, alam natin gagawin kung nasan yung Strait of Hormuz. Parang wala nang ibang option. Yun na lang talaga eh. Parang ganun po nangyayari. Samantalang sinasabi nila, hindi, 20% lang naman ang nanggagaling yun ang dyan. facts. Opo. Mga tweet, yung 80%, May ibang daanan. may ibang daanan. Opo. Ngayon, huwag na muna nating pag-usapan yan kako dahil meron akong isinasubmit sa inyo at isinasangguni ng mga independent data. Kasi nagsimula kami, pinresent ko March 17 data. Opo. Sabi ko, kahit na isaalang-alang mo na kako yung shipping cost, yung maps ng Singapore at saka yung ganito at ganyan, FOB o CIF, Yes po. naglalaro lang kako sa, at that time, 45 pesos to 50 pesos per liter ang diesel. Diesel mo nang pinag-uusapan namin. Okay. Opo. Bakit hindi kayo bumili rito? Tapos sabi ko, ito, ang binabanggit ka ako ng isang informant ko sa Singapore, ito ay tinatawag niyang tank to vessel procedure. Yes po. Ngayon, actually, pagdating sa ano lang parang 25 lang magiging 45 lang dahil idadagdag mo yung additional add-ons, mga local na yun eh. Dito sa Pero, atin sa Pilipinas na po yun. Opo. Tingnan mo ka ako, itong sinasabi ko sa inyo, hindi natin inaalis ang excise tax dito at saka VAT, kasama pa yun eh. Opo. Pero katapos-tapusan, yung landed cost, 45 pesos. Wala tayong inalis na excise tax, wala tayong inalis na VAT. Nabat. Opo. Yan. O di ibig sabihin, talagang katanggap-tanggap ito. Oho. Bakit ayaw ninyo ka kung i-consider ito? Ang medyo nakakapagtaka doon, Jen. Oho. Hindi sila kumikibo eh. Ni walang nag-verify nga po sila eh. Sana man lang merong isa na naglakas ng loob. Opo. Senator, mawalang galang na pero parang sa comics nyo po nakuha yan eh. Parang katang-isip lang po yan ginawa ninyo yan. Pasensya na po kanya. Opo. Kasi po Yan. pinag-usapan natin dito seryosong bagay. Yan. Opo. Ako naman sabi ko, kung ako po nagkamali kaya nagkamali yung informant ko. Oo. Kaming dalawa na lang ang mag-aaway. Ako po mag-a-apologize kaagad ako sa inyo. Oho. Ang tanging gusto ko lang unawain nyo sa akin, kaya ko lang nagagawa ito, gusto ko po talagang makatulong. Yeah. Meron pong Naghahanap tayo talaga ng May alternative. Yes. Sana tingnan nyo muna ito. Opo. Hanggang ngayon, Wala po. iniwan ko yung, 25 yun, March 25 yung pangalawang namin, pag-hearing. Pagkatapos, nag-hearing kami uli, anong date yun? Basta 19 days later, nag-hearing kami uli. Ito lang nakaraang linggo ata yun, Sen eh. Nakaraang linggo, Opo. may dala-dala na naman ako, tumaas ng konti, Oho. from 50, from 55, naging 61. 61, yes. Pero sabi ko, Mababa pa rin. reasonably pa rin ito Opo. eh. Oo. Reasonably pa rin ito. Pero yung huling pag-hearing namin, wala na yung mga oil companies. Yung sinasabi ko sa ilatag ko yung tatlong data na nanggagaling sa
tangke ng Petronas at saka tangke ng Rotterdam. Opo. Walang kumibo. Wala po. Itong huli, ang sinabi ko na lang sa DOE, sabi ko pagkatapos po ng 19 na araw mula nung tayo ay Nagkita-kita, tag-usap-usap. Opo. Dominig last time. 19 na araw na po nakakaraan. Na-check nyo na po ba itong mga datos ko? Wala pa rin. Kasagot-sagot ng isa. May kulang po kasing isang... Ibig mo sabihin ka ako, yung isang yan hindi mo pa ako natukoy kung ano yung sinasabi. 19 na araw na pinag-uusapan Nakalipas, natin. Crisis na tayo. Crisis Energy ito crisis eh. na. Opo. Krisis ito eh. Mm. Nakalimutan ko pa nga sabihin. Alam mo, ako meron akong maliit na pinagtatamnan ng konting pangkabuhayan. Gulay. Opo. Meron akong 2 hanggang 3 tao doon. Ah, Kasi sila po ang naglalagay ka ako nung chemical na yun po yung kinakain o siya yung sinisip-sip ng mga lettuce na tinanim ko. aha. Pagkatapos mo pagkatapos po ng halos 2 linggo, Opo. lalaki na po yun, pwede na pong ibenta. Aha. So yung pong konting ginagamit kong mga materialis dyan, kasama na po yung tubig, chemical, at saka po yung nilalagay na parang lupa niya, pero hindi lupa eh. Yan. Opo. Ako po sa kaliitan kong ito, kaya ko pong i-program eh. Meron po tayong tinatawag na material replenishment plan. Yes po. So alam Tama kayo. ko po kung kailan mauubos po Yung tubig, yung sisip-sipin yes, po. Yan. Kasi po 700 cups lang po yun eh. Oho. Kaya ko pong i-project. Bakit kayo po, wala po ba kayong ganon? Yun sana yung pinakasimpleng Kung Nakaparaan na. ako Anong kaya ko gagawin? isang maliit lang naman akong entrepreneur, isip-sipin mo 700 cups lang na yun din, Opo. na lettuce, kayo po hindi nyo po ba kayang... Mga expert na sila dyan, Sen. Oh, Ang iba nga doon na tumanda sa DOE. Di ba? halimbawa, yung Oh. tinatawag nating dyan, ikaw marunong ka rito dahil engineer ka eh. Paminsan-minsan naman. Paminsan-minsan. Opo. Halimbawa, yung konsepto ng economic order quantity, Yan. di ba? Oho. Ang pagkakaalam ko dyan, yan ay isang may formula yan dyan eh. Okay. Na merong kumpanya na malalaki na kanilang napoproject yung pangangailangan nila ng raw materials. Yes po. Ano ba ang mga kailangan natin para i-produce itong isang produktong ito? Mhm, mhm. O product 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Mapoproduce mo yung product X. Opo. Ngayon, may kanya-kanyang bahagi yon. Oho. Halimbawa kami nung ako'y nasa isang construction company, bago ka makapag-produce ng isang cubic meter ng transit mix, yung Opo, pinaghalong yung- konkreto, O yan, opo. meron kang porak sand. Ha? Ah. Galing sa porak, kaya ka tinawag Kaya pala Porak Sand. porak sand. Opo. Kung halimbawa, depende sa halo, meron kang G1. Mga ito, aggregates. Aggregates, opo. Kumisan 3/4. Yan. O yan. Yung lalaki ng bato. Meron ka ngayong simento. Ay, siyempre po. At saka yung tubig na halo mo ganyan. Oho. So ako ngayon yung logistics na tumatantya dyan. Ayaw ng management na makakuha ko ng marami na hindi namin kakailanganin Oo. dahil yung kapital natutulog. Sabi ko kay Director Rino Abad. Ito Oo. ka ako bago ako tuluyang magpaalam sa ating pagdinig, Opo. kailangan po may our best effort in maximizing the potential of minerals by utilizing research and technology. ba't nilabas nila? Kasi itong mga sinasabi nila ngayon, Oo. ang talagang trial sa Senate eh. Ngayon lang nakikita ko na yung halimbawa, pag nakita ko yung testimony niya, di napaghandaan ko na siya. Ito tatanungin ko siya ng Yun na ganito. nga po, oo. Tatanungin ko ganito. Oo. Paano kung lahat ng tinanong ko bumagsak siya? Di wala. Oo. Kaya nga yung piskal, sasabihin niya lang, ikaw ba si Madriaga? Opo. Tetestingin niya lang eh. Oho. Kuminsan ang daming nahuhuli sa piskalya pa lang eh. Fiscal, oo. Kasi nung nagtatrial pa ako sa bandang Laguna, Opo. may nauna eh. Pero kasi maliit lang yung opisina, ito muna yung nauna. Oo. Attorney Nelson Lubaw, Yan. asan ang mo? Sir, wali ka. Asan yung akusado?
Asan yung complainant? Ito. Complainant talaga, sabi ng piskal. Oh. Opo. Ito ba ang iyong salaysay? Oho. Ito yung complaint mo? Opo. Nako. Oh. Di ba puro kasinungalingan ito? Di ba tinuruan ka lang? Ganun sabi ng piskal, oh. Kasi po, ang abogado po patay na siya. Ganun lang naman ang ano eh. Ah. So pag na-establish niya, Oho. kahit na tinakot niya, Oho. pero mo ba ito? Opo. Kahit anong gawin niya. Sige, okay. Ah. Pero hindi siya magta-trial na iisa-isahin mo ng ganyan na wala. Kasi Kahit na iminamatwid nila na kasi may nakalagay sa amin dito na mag-hearing yes kami. po, yun daw eh. Yung hearing na yon sa aking opinion dahil nga nahangga ka lang sa preliminary investigation, hindi ka magta-trial because ang trial proper sa Senado pa rin. Yes po, oh. Kahit nasabihin mo pang merong hearing diyan, yung hearing sapat lamang Ah. hanggang sa hangganan ng preliminary investigation. Oho. Hindi siya trial para ma-examine mo yung merits nung daladala niyang ano eh. Ah. Siguro ang sinabi niya halimbawa, Kanyang affidavit, ano? ikaw ba si Madriaga? Ito ba ito yung ganito? Ganito ba Opo. ito? Pirma mo ba ito? Oho. Ito bang taong binanggit mo rito, buhay? Ito bang ganito? Hanggang ganun lang. Pero yung merito nito, para ngayon ay tingnan mo yung kung bastante ang kanyang kredibilidad. Hindi yun ang ano eh. Ganun ho ba? Hindi yun. Kaya nga sabi ko, kung ito yung star witness para halimbawa gamitin nila, Oh, against Vice President. unang-una, preliminary investigation lang to eh. Oho. Tapos ang quantum of evidence, sabi ko Opo. nga yun, prima facie, nung tinatanong ata siya, balit-balita ko lang naman wala namang corroborative evidence eh. Sana man lang merong independent evidence gagamitin mo para yung statement niya totoo. Para walang ganoon eh. Mukhang siya lang po ata, So Sen, eh. bagsak siya. Oho. Babagsak siya doon sa quantum nung certainty of conviction. Oho. Kasi kailangan admissible, kailangan corroborative. Paano mag-admissible meron daw checking inanom. Opo, yun. Isa pa yun. May Hindi na. nalabas ng cheque. Ito nga yung sinasabi ko, dito pa lang, lilitaw na yung ano. Bakit sila nagpakadalubhasa na ilabas ito kung ito pala yung kanilang pambato? Hindi, pero Sa akin meron, lang naman ha. kung wala man daw po mga corroborative statements, baka naman daw po sa mga dokumento, mga hawak nitong papel. Kasi mukhang maglalabas daw po siya ng ano ng bank statement. Naglabas daw po siya ng waiver para makita ang kanyang mga record sa bangko. Hindi nga ganun ang tuntunin eh. Ganun ba? Kahit Oo. nasabihin pa nilang nakalagay sa rule namin kasi hearing o kaya trial. Opo. Pag binangga mo yung tuntunin na yun sa liwanag ng Constitution, hindi kasali doon eh. Oho. Ang merong trial, ang trial sa ano Sa Senado Senate. talaga dapat. Senate court na So po. yung bahagi na yun Impeachment court. boss sa kanya, ito yung amin tuntunin eh. Oh. Pero yung bahagi na yan, unconstitutional yan. May bahagi dyan na salig sa kasaligan, pero kung magta-trial ka, hindi sinasabing ikaw magta-trial. Ilang masasabi ko doon. Ang problema, At saka dapat susuriin mo yun Oo. bang mga sasabihin niya. Oho. Yun ba ay patungkol doon sa mga naka-identify yung mga yung culpable violation of the Constitution. Yes po, oo. Kasi yung mga Baka complaints, naman hindi babagsak doon. So dapat piliin mo lang alin doon sa pinagsasabi mo ang pwedeng mag-qualify na impeachable offense. Oho. Hindi lahat naman ng offense kasi impeachable eh. Nako. Identified lahat yun, di ba? Pero may bigat ba yung kasi may ito pala si Madriaga, may kasong kinakaharap pala ito Sen. 2 kaso ng kidnapping ito at nakakulong pala ito. Sabi nila kahit na ikaw ay masamang tao, may record ka, katanggap-tanggap pa rin naman ang iyong mga sinasabi at pinapahayag sa ganitong klase na mga paratang. Pwede naman yun. Wala Opo. namang parang selective ka. Yes po, oo. Basta meron kang kakayahang tumestigo. Mm-mm. Kaya lang yung credibilidad mo ang problema kung sakasakali. Okay. Mabuti pa basahin natin yung quantum of evidence dyan. Opo. Kasi noong July 16, 2024, so 2 years ago pa lang ito, dito binago yung sinasabi ko sa yung level of evidence na kakailangan ng piskal para siya makapaghain ng Opo. akusasyon. Sa bagong DOJ Secretary niya. Oo, ngayon, quantum of evidence, ginawa na Section 5
nung kanilang department order, department circular number 015. Opo. So July 16, 2024, binago na, no? Ang sabi nila, the quantum of evidence for preliminary investigation and inquest proceedings Opo. is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Oho. Sa mga tweet, kapag tinuloy mo to, sabi niya, the quantum of evidence is met when the prosecutor is convinced that the entirety of evidence presented by the parties is one, admissible. Number two, credible. C, capable of being preserved and presented to establish all the elements of the crime or offense. Oho. So dito siya ngayon susuriin Ayun. sa tatlong parametro na to. Kung halimbawa hindi siya credible, bagsak na siya. Kaya bakit siya pinresent? Kagat. Kasi may strategy dyan. Lalo na kung yun ang inaasahan mong makakapagpabagsak doon sa kalaban mo. Baka naman ang strategy nila, Sen, sa kamera pa lang, gusto na nilang gibain kung sino yung nirereklamo nila. Hindi kaya ganun. O baka hindi sila interesado sa impeachment. Kasi baka alam nila na pagdating sa Senado, mahirapan babagsak. sila, di ba? Oh. So, ma-achieve nila yung kanilang objective. Sa kamera pa lang. Dito pa lang kanya, huwag na natin, total wala tayong kalaban-laban dun eh. Oho. Bakit? 16 ang kailangan eh. 16 na mahirapan boto. tayo makakuha ng 16. Kwenta-kwenta. Oho. Bakit tayo mahihirapan? Kwentahin mo nga. Opo. Bakit sila mahihirapan? Mas marami. Kung 16 mo ba kailangan boto nila? 16. 16. 15 sila ngayon eh. Oho. Yung sa minority, siyam. Ayan. So 15 plus 9, 24. Oho. O 15 sila, di kukuha lang sila ng isa sa amin. Doon sa 15, hindi mo rin masiguro. Baka meron pang, hindi mo, may makuha pa yung kabila dun eh. Di ba? Hindi, ako sa kwenta ko kasi, Oho. 4 doon sa 15, re-electionist. Okay. So, halimbawa, huwag na natin ano yun ang mga pangalan ha. Opo, oo. Kung re-electionist ka, Mabigat ang laban mo sa at 2028. Opo. ikaw ay hindi kumampi sa Vice President, Oho. sinasakripisyo mo yung boto sa Mindanao Yung at saka sa political career Visayas. mo sa Visayas Mindanao. Kalahati yun. Oho. Oh, Oho. 4 yun. Oho. So, 15 less 4, Oho. 11. Yes po. Oh. Hindi, kailangan kumuha tayo sa kabila. Ayan, Kaya natin takutin yung ano doon, yung 3. Kunyari, nakakuha ng 3. Oho. 11 plus 3. 14. 14 pa rin. Kulang pa rin, ano? Parang hirap nga tayo. Pero teka, yun. Teka muna, meron nga dyan, may magagraduate, 2 eh. Opo. Yung isa, taga Mindanao eh. Paano? Okay. Yung isa naman, yung kapatid niya, baka yun ang kakandidato. So pagka bumoto siya ng laban. Pamali. Oo. Paano yung kapatid ko? Baka hindi... Hindi man. Sa bali, actually, yung potential na mawawala, 5 eh, hindi 4 eh. So mahirap talaga makakuha ng pero teka lang, halimbawa, minus, yun bang hindi dumadalo sa hearing? Halimbawa, absent siya nung araw na yun? O kaya nung... Hindi rin siya bumoto. Ganun ho ba? Hindi Pero ba? ang basihan pala, 24 Ang pa rin po. pinag-uusapan, boboto 16 for conviction. Ganun. Wala siya. Paano siyang boboto sa pag 16? Hindi pa magiging bilang nun. Dapat 23 na lang kasi, halimbawa, si Bato, Sen, Oo. wala eh. Paano siyang boboto sa 16? Wala nga siya. So hindi na ang basihan mo 23. Hindi. Hindi, 24 pa rin talaga ang basihan mo. 24 pa rin. Ayun pala yun. Dahil nga siguro ganun, Sen, kaya sa kamera pala, kinakailangang mag-iba na natin, magawa na natin yung ating motibo. Kaya nga naniniwala ko dahil nga tinanong ko sa'yo, bakit Opo. siya pinresent? Kung surprise witness. Oho. Kasi sabi niya, kasi ito na lang ang pag-asa natin eh. Halimbawa ganun eh. Oho. Doon wala tayong pag-asa. So dito man lang Sa makaano tayo. kamera pa lang, Ayan. Mabigat ang laban nga pala, no? Mm. Naku. Anyway, saglit lamang po. Pagbalik natin, meron pa isang magandang paksa na pag-uusapan. Nahuli na raw si Saldico. Mamaya po sa pagbalik ng Saganang Mamamayan.
Summer Blast 2026 is brought to you by our presenter, Rano Pharmaceuticals Incorporated. Our co-presenter, Pure Gold.